andun na sa Canada. So, wag na natin patagalin dahil baka medyo maraming ginagawa ang ating guest, no? So, let's welcome Miss Larina Guanzon, family of 4, from London, Ontario. Hello, good Hello po. morning. Good morning, Miss Larina. Ma'am, Ayan. ano oras na dyan? Right now, it's 9:30 na po. Kasi Ng gabi. nagkaroon ng daytime savings. So, Mm. instead na minus 12 hours lang, naging 13 hours na. So, So lalong mas tumagal. yes. Okay. So, 9:30 sa gabi na, no, ma'am? So, Yes. anong araw dyan, ma'am? Saturday? Saturday, no? Yes, Saturday ng gabi. Saturday. Okay. So, ngayon po, wala kayong pasok ngayong araw? Yes. Wala akong pasok ngayon. Pagdating ba sa school, ma'am, dyan di ba po ang school nyo is Fancho, tama? Yes, Fancho College, yes. Fancho College. Yes. Si Fancho College is, yun, yung campus nyo po is sa London, Ontario. So, kamusta naman po ang Fancho? Kasi actually, ang Fancho, ma'am, talagang sikat yan pagdating sa mga Pilipino na estudyante, no? Yung talagang, maraming nag-i-inquire sa amin na talagang Fancho yung ini-inquire nila. So, ano po bang meron sa Fancho, ma'am? Yung pagdating nyo doon, ano po ba yung na-experience nyo? Well, kasi sa Fancho, aside sa marami siyang program na pwede mong pagpilian, is that marami silang mga parang tulong sa mga international students. So may mga activities sila doon na anytime pwede kang pumunta, mga tutorials, math tutorials, mga ganyan. So hindi ka nila pababayaan doon, in short. So, yun yung natin kay Fancho. That's why maganda si Fancho. Actually, marami din talagang Pilipino doon. So, yung community dyan sa London, Ontario, ma'am, is hindi naman ganun kakonti ang mga Pilipino. Talagang madami. Madami din po. Madami ding mga... Actually, halo-halo na talaga eh. Meron din Canadians, may mga locals din. And meron din mga Nepal, Indians. Actually, Indians mas marami talaga sa Fancho. Pero lumalaban ng Pilipino doon. Ay, opo, totoo naman. Kasi actually, si Fancho is one of our best chosen ng mga student na nag-a-apply talaga sa Canada. Anyway, ma'am, may iba tayo, no? Siyempre, sabi niyo po sa akin kanina, backstage, is 5 months na kayo nandyan sa Canada. Yes. So, kailan kayo nag-decide ng family niyo, ma'am, na magka-Canada kayo? Ganyan, na magiging student? Actually, mahaba yung proseso na naging student ako dito. At first, nung na-meet ko kasi si Visa Center, way back 2021, I was offered to express entry. So, ngayon, medyo matagalan ako. And I think na parang kulang pa yung kakayahan ko sa ina-applyan ko. Although marami na akong experience dyan sa Pilipinas, nag-decide din ako na pumasok sa Atlantic Immigration Program. AIP. Pinagsabay ko yon. And then, may tumawag sa akin for interview na employer ngayon. Ang sabi nila sa akin, sa AIP na yon, ang sabi nila sa akin na i-hire daw nila ako, pero hindi ko pwedeng isama yung family ko. Ayaw kasi ng employer. So sabi ko, nag-decline ako doon. Now, kinausap ko si Ma'am Des, na sabi ko, ma'am, can you explain me kung ano yung proseso ng international students? Sabi ko ganyan, kasi hindi ko pwedeng iwan yung family ko. Tapos yun, kinento ko din kay Ma'am Des kung ano yung nangyari sa akin, kasi supposed to be dapat nasa New Brunswick. Nova Scotia, sorry. Nova Scotia. Kaso nga lang, ayaw kasi ng employer na kasama ko lahat. So, kumbaga, pagdating ko na doon, saka ko na lang ipaprocess yung family, parang gano'n. Hindi pwede. I have baby noon time na yon, so 2021, kakapanganak ko lang kasi noon time na yon. So, hindi ko siya pwedeng iwan. So, nung nag-decide na ako international student, that's when I realized na
I think I need this one kasi aside na magto 2 years course ako, madadagdagan ako ng knowledge when it comes to the para specific ako dun sa kakayahan ko kung ano yung gusto kong trabaho. Binigyan pa tayo ng at least 3 years sa PGWP, which is postgraduate work permit. So anytime pagka-graduate ko ng 2 years, makapag-apply ako sa trabahong gusto ko. Pwede pa ako mag-extend until 3 years. And aside from that, kasama ko family ko. Extended din sila. So, nakasalalay sa akin, kumbaga, lahat ng ano. And siguro naman within that 5 years, hopefully, na ma-PR kami or ma-permanent residence kami dito. Yes naman, ma'am. Yun naman talaga yung ano natin, target. Goal. Yes. So, ngayon, ma'am, dahil syempre, nandyan na kayo sa Canada, no? Paano naman, before, bago kayo napunta dyan sa Canada, paano yung naging process? Kasi di ba sinabi nyo lahat na ng programs is in-applyan nyo, di ba? Andyan na tayo sa Express Entry, AIP, tapos the last is yung student visa. Paano yung naging process? Kasi yung Express Entry, alam naman natin na talagang matagal siya. Matagal yung pagpa-process. Tsagaan. And then yung AIP o yung Atlantic Immigration Program is syempre self-driven, di ba? Na hintayin talaga natin na may kumuhang kumpanya or employer side. And then, student visa, paano naging process nun, ma'am? Kasi syempre, alam naman natin yun yung pinaka-fastest way. So, paano yung naging process? Actually, ma'am, ang bilis po ng facing ni international students. Nag-usap kami ni Ma'am Des around like July yata nun. And sabi niya sa akin, ma'am, I need the documents for school documents until inano niya pala ako kay Ma'am Jensen. Parang siya yung kasi yung processing officer ko. Transfer ako ni Ma'am Des kay Ma'am Jensen. And then si Ma'am Jensen na nagbigay sa akin ng parang timeline na, ma'am, I need your documents until the end of August 2022. So ngayon, sabi ko, sige po, kasi I'm supposed to be winter dapat ako papasok. Kaso nga lang, nagka-problema kami sa medical. So medyo na-delay kami sa medical. Kaya defer pa namin. Kaya dumating kami dito ngayong fall lang ng 2023. So ganun po yung nangyari. Actually, kung hindi nagka-problema yon, siguro last year pa kami, ng November na nandito. Kasi done na kami sa lahat Yung sa husband ko lang yung naging problem sa medical. Kasi nga, dati kasi siyang seaman. So, may mga process kasi na kailangan siyang gawin, which is mahaba yung process na yon. So, nakuha namin yung medical results niya around January na. Pagkakuha namin ng medical results that time, by February, lumabas na yung PPR namin, yung passport request. Yes. So, nung nakapag-ano na kami passport request, pinadala namin sa VFS yan. Pumunta kami doon, actual. And then, after 2 weeks, yata yun, or 1 week nga lang po yata, dumating na yung passport sa amin. Dineliver niya. Bilis, no? Yes, napakabilis po talaga. Kaya, usually nga po, matagal na nga po yung process sa amin sa international student. Pero meron kasing iba dyan na parang, I think 2 months lang, inintay nila, or 1 month lang. Correct. Or mga 20, minsan nga may nababasa ko like 21 days. Kasi nga, single lang sila, solo lang sila. So, sa amin kasi 4 kami. So, medyo marami kaming documentation na nangyari. So, yun po. Yes, tama po. So, actually naman, kapag kompleto na kasi yung, yung requirements mo, napakabilis na lang talaga ng process. Kaya minsan, meron nga 7 days lang na-approve na, ma'am. Kasi, andun na kompleto na yung requirements niya, nila-lodge na lang. So, hintay na lang yung approval. So, yung approval naman, mabilis naman, depende yun sa visa officer, diba? So, anyway, so congratulations dahil syempre, ma'am, nandyan na kayo, buong family, na isama pang kids and ng inyong husband. So, may iba naman tayo na, ma'am. Syempre, nung pagpunta niyo dyan sa Canada, kamusta naman yung naging first month nyo dyan sa Canada? Nakapag-adjust po ba kayo agad? Well, kasi since medyo early arrival kami dito, instead of like August kami darating dito, July nandito na kami. Ang start ng class ko is September 6, I think. September 6 ang start ng class ko noon. So, pagdating namin doon sa immigration,
wala naman tinanong sa amin. Actually, hiningi lang sa amin the letter of acceptance ng school, the visa and everything, at saka yung mga iba pang documentation na kailangan. And then, sinabi lang sa amin, okay, you're done. Parang ganun, binigay na sa amin yung documents sa immigration. Then, okay na kami. Pagdating namin dito, yung settlement namin, medyo mahirap kasi syempre, bus lang kami. Alam nakangapapa. So, wala kaming, may friend naman ako isa, kaso syempre busy siya. Kaso, sa Fancho din siya na nag-aaral. Graduate na siya ngayon. Yes, student din siya. Graduate na siya ngayon. Medyo nag-ano lang kami ng konti. Pero masaya naman kasi magkakasama kaming lahat. So, ipon kami ng gamit, ganyan. Tapos may mga Pilipino din dito na namimigay ng gamit nila. Kaya very lucky kami. Kasi sila pa yung nag-ano sa amin, meron ka na ba nito? Baka gusto mo nito. May mga ganun din. Mga Pilipino po kasi dito, parang yung community na mga Pilipino dito is very, parang super solid. Lalo dito sa London. Aside sa Toronto, meron din kasing Filipino community sa Toronto. Malaki din ang Filipino community dito sa London. So, medyo, yun ang tumulong sa amin para ma-stable namin yung, parang matuto kami kung ano yung dapat namin gawin dito. And even the landlord namin na nakuha namin, Filipino din siya. Actually, pareho din kami. Kababayan ko din siya dyan sa Dasmariñas, Cavite. So, siya yung tumulong sa amin. Kinuhanan niya kami ng like bus ticket or something. Tinulungan niya kami paano kumuha ng mga SIN, yung mga detailed na kailangan namin gawin at first. Pumunta kami sa bank, yung mga ganon. Siya yung nag-explain sa amin. Sabi niya sa amin, don't worry. Sabi niya, danas din namin yan. Sabi niya. So, alam ko, pagdating ng oras, kayo naman yung tutulong. Yun naman ang sabi sa amin. Okay naman po. Kahit pa paano, masaya naman. Yun nga lang, syempre, medyo kailangan tipid-tipid, di ba? Totoo naman. Pero at least, di ba, hindi po kayo ganun nahirapan. So, talagang hospitality ng Pilipino, no? Kahit wala dito sa Pilipinas. Dinala nila sa ibang bansa. So, maghalaga din naman talaga sa pagiging international student yung community ng mga Pilipino. No? So, kasi sino nga ba naman na magtutulungan, di ba, kundi tayo lang din na Pilipino. So, anyway, kamusta naman yung mga bata, ma'am? Kasi syempre may baby ka pa, 'di ba? Nakapag-adjust ba sila yung sa ano nila sa yung community, syempre yung mga nakakalaro nila. 'Di ba nag-aaral na po ba yung panganay niya, ma'am? Yes, nag-aaral na siya, grade 8 na siya ngayon. At first, akala ko mahirapan akong enroll siya, pero everything here is online. So you just have to finish all of the forms and submit all the documents na kailangan. And then, luckily, I was like, tinulungan ako nung landlord ko na dun sa daycare kasi may 2-year-old akong baby. So, mahirap kasi ang daycare dito makakuha agad. Kasi mostly ng daycare dito is government, so mapapunta ka sa waiting list. Once na ma-approvehan ka ng waiting list, magbabayad ka pa sa kanila sa daycare kasi kailangan mo pang magpa-approve sa government ng child care subsidy. So luckily, after like September nag-start, nabigyan kami kasi 1 month ako kasi na-prepare ko na siya. So start pa lang ng August, pin-prepare ko na lahat ng documentation nun sa daycare and then in-apply ko na kagad siya. September 6 nag-start na rin siya. So nakakuha kagad ako ng daycare. Hindi ako nagbayad agad kasi sabi ko I'm still waiting for the subsidy fee from the government. And then after a month, nag-message sa akin yung government na wala na daw akong babayaran kahit ano. Wow. So everything here is free. Free. Pati yung education po ng panganay niyo, ma'am, no? Yes po, wala po kayo minapanood. Kahit na yung mga books nila, wala talaga. So, Catholic po yun. Catholic siya, as long as pakita lang the documents na meron kang baptismal. So, yun po yung ano. Madali lang po ang naman din process. Kahit pa paano. Matulungin din kasi sila dito. Totoo. So, at least, napakalaking tulong nun, ma'am, ng free education sa mga bata. Kasi, di ba, alam naman natin na
napakamahal magpaaral sa Totoo panahon yan, ngayon. ma'am. So, napakalaking bagay na yun. So, diyan sa Canada, so it's a free education sa mga anak, di ba? So, isang Yes. malaking bagay na yun. So, doon naman tayo lumagi, no, kay husband niyo po. So, Okay. syempre, siya, spousal visa siya, no? So, open work permit siya. So, sa mga hindi nakakaalam, ang SOWP po is open permit sa spouse or sa asawa ng student visa. Yun po ay merong benefit na full-time na makakapagtrabaho. Di ba po? So, kamusta naman po yung si husband po? Nakakuha po ba siya agad ng work? Tsaka ano po yung work niya ngayon? Yes. Actually, kasi diba nag-work kasi siya as seaman dati sa, ano kasi siya doon, cook. So, ngayon, by August, I think tinawagan siya, nag-apply kasi siya sa Maple Leaf, isa sa pinakamalaking parang poultry, ano tawag ito, factory or something, manufacturing. Malaking company dito na ano ng mga chickens or something. Nag-apply siya doon, and then parang a week later, na tinawagan kagad siya. And then, first week ng August, dineploy na rin siya agad. Wow, so, kumbaga, after a month namin nag-intay, nagkaroon kagad siya ng work noon time na yung full-time siya. Full-time, diba? Yes. Ang sarap magtrabaho, di ba? Pagdating naman sa inyo, ma'am, kasi syempre, ang student visa is, hindi siya full-time, no? Pero kahit papaano, meron tayong nakakapagtrabaho tayo ng part-time sa trabaho, sa pag-aaral and trabaho. So pagdating naman sa inyo, ma'am, ngayon kayo po may part-time job kayo? Yes, may part-time job ako actually. Kamusta naman, ma'am, yung part-time job nyo tsaka yung sa pag-aaral? Kasi yung iba, iniisip nila, mag-aaral na naman, ayoko na mag-aaral. Kasi di ba dito, full-time tayo nag-aaral. So pagdating naman dyan, ma'am, sa tingin nyo, ano po yung kinaibahan ng pagiging student dyan sa Canada tsaka yung student dito? Well, kasi, dyan kasi sa Pilipinas, parang ang hirap pagsabayin talaga mag-work at tsaka pagka undergrad student ka. Pero kasi nung nag-ano kasi ako dyan, nag-MBA kasi ako dyan ulit, tinry kong pagsabayin yung work ko, and at the same time, yung mag-aral ako ng MBA, so time management lang talaga. So dito, it's the same. Kung kaya mong i-manage yung time mo, kaya mo i-manage yung time mo sa aral at saka sa trabaho, magagawa mo lahat yan eh. Kasi like, for example, nagpa-part-time ako ngayon, every Saturdays and Sunday. Actually, ngayon nag-change kasi, ang start lang naman kasi ng class ko is Tuesday hanggang Friday. So ngayon, in-adjust yung schedule ko, Sunday and Monday na lang yung pasok ko ngayon sa part-time. So sabi ko, it's okay kasi wala naman akong pasok nun. I still have parang whole day na break ko na parang kailangan gawin ko na lahat ko ano man merong duties sa schools. So, ganun sila. Ang maganda lang naman kasi, kailangan lang naman is, ang pareho lang naman siya sa atin, is that attendance talaga. Huwag ka talagang mawawala sa school. Absent. Yes. Priority lang talaga ang pag-aaral kaysa sa pagtatrabaho kasi mas kailangan mong magkaroon ng additional knowledge para kung ano man yung gusto mong trabaho after 2 years, makukuha mo. Yes, correct naman. Pero pagdating sa trabaho, ma'am, hindi po ba kayo nahirapan na kumuha, pati si husband? Pag full-time, maraming trabaho. Sa part-time po, medyo nahirapan ako ng konti. Kaya parang late na ako nagkaroon ng part-time work. Pero that will be depend kung ano yung bet yung trabaho. Kasi dito parang sa amin kasi mga Pilipino dito at mga estudyante dito, kahit na anong trabaho papasukin namin eh. Regardless kung magkano yung sahod namin na yan. Basta meron kaming additional income. So, ganun po yung labanan natin dito eh. So, ngayon, kumbaga kahit anong ano na yan, pasukin natin, parang ganun. Medyo mahirap, ma'am, kasi usually ang work kasi is Indeed, ganyan. So, ngayon, may nakapag-suggest sa akin na mag-walk-in ka. So, ngayon, may bit-bit akong Benteng's resume, lahat, punta ko McDonald's, lahat na, para makakuha ko, nag-walk-in ako. Kaya ako nakakuha ng work. Nakakuha ng work. Yun. So, talaga naman din kasi, ma'am,
Oo, tiyagaan lang. Tsaka yung wag ka siyempre magiging choosy sa magiging Yes trabaho, 'di ba? po. Kasi Kasi mahirap po kasi ang part-time dito, ma'am. 'Pag part-time kasi usually ang in-offer lang nila is the lowest job. Kaya hindi naman puwedeng part-time ka pero nasa opisina ka, wala pong gano'n. Oo, Kung sabagay. halimbawa ano ka, like, you're the general manager diyan sa Pilipinas, gusto mo pagdating mo Oo, dito part-time mo general manager, wala pong gano'n. oo. So, mostly talaga dito is like be humble, like you're in the lowest, rank and file na employees. Pero don't worry Totoo. kasi, malaki naman ang sahod dito kahit papaano. At saka nagtaas sila ngayon ng rate last month, nagtaas ang minimum Wow, wage nila. Kaya okey. mostly po is lahat ng naka-minimum wage nag-increase sila ng malaki din Increase. po yung in-increase, yeah. Yun po. Wow! So, 'di ba, mas lalong dumagdag pa yung magiging income niyo, ma'am. Yeah. Anyway, so, last few message na lang, ma'am. Hindi ko na kukunin yung time dahil siyempre alam ko, bukas meron ka pang trabaho, 'no? Yeah. So, para makapagpahinga ka na din. Last few message or, parang aspiring message sa mga, inspiration message sa ating aspiring students na gusto din mag-apply at maging estudyante diyan sa Canada. Ayan. Para sa mga aspiring na katulad ko, tiyagaan lang po talaga 'yan. Pagdating sa documentation, mahirap po ang documentation, pero 'pag natapos niyo lahat ng documentation niya at nakita niyo na approve na yung visa niyo, napakasarap sa pakiramdam. At lalo na pagdating niyo dito din sa Canada. And I hope lahat po ng aspiring na 'yan, matupad po yung mga pangarap niyo, mga pangarap natin. Makarating tayo dito sa dreamland natin. So, don't worry, hindi kayo iiwan ni the Visa Center Visa Center International kahit anong mangyari. Kasi 24/7 sumasagot sila sa message mo kahit na puyat na sila. So, yun po. Good luck everyone. So, I hope na magkita-kita tayo dito. Yun, napakasarap naman pakinggan nun, ma'am. Yes. Anyway, may bumabati sa inyo, ma'am. Ayan, nag-comment Okay. siya. Pakita ko. Ayan. Hi, Ma'am Des. Ayan, sabi niya, hello, Ma'am Larina and family. Ayan. Ma'am Des, up until now, siya yung kinukulit ko ngayon. Pag may mga questions ako, Ma'am Des, hindi niya ako iniiwan, alam niyo yun. Opo. So hindi nakakaalam si Miss Desiree o Miss Des Villala, siya po ang consultant ni Ma'am Larina na kung saan lahat ng programs pinasok ni Ma'am. So, under kay Miss Desiree. So, talagang makikita niyo naman na hanggang dulo hindi namin iniiwan yung aming student or yung aming client. Kahit na nandun na siya sa Canada, kahit na ano na namin siya na nandun na, kumbaga settle down na, no? Pero syempre, kahit papano, meron pa rin connection, may communication. Kasi syempre, hindi lang din naman doon natatapos yung aming obligation. Yes. No? So, Ma'am Larina, thank you so much po sa inyong time and hopefully, no, pagbalik nyo dito sa Pilipinas, kung magpabakasyon kayo dito, talagang magkakaroon ka na ng malaking business dito sa Philippines, syempre. At the same time, mag-grow kayo dyan sa Canada. Yes. Thank you so much. Thank you so much din po at binigyan niyo din ako ng time to share. Yes. Thank you, Ma'am Larina. Okay, thank you so much po. Have a good day. Ingat Bye-bye po. Ingat po kayo. Bye. Thank you. Bye po. Okay. So, ayan, natunghayan na natin kung ano yung naging progreso, no, ng pagiging student visa ni Ma'am Larina. Napakahaba nung kanyang process, no, kasi syempre lahat ng programs dinaanan niya kasi gusto niya na talagang makaalis agad-agad. So anyway, para rin naman sa mga nagtatanong, no, baka kasi gusto niyo naging inspired na